May tanong sa akin. Good day. You will receive a demand letter from our in-house legal attorney tomorrow, August 30, 2025, to settle your account with us in a small claims court in your municipality. We keep calling and texting you to talk about your overdue account, but you keep ignoring us, so we don't have a choice but to file a legal action with you. But before we send this to the small claims trial court in your municipality, we want to make sure that you're aware just to hold your account for this kind of case and pay it today. Thank you. Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. No, nakita niyo po ha, dito pa lamang po sa mensaheng pinadala sa inyo, malalaman nyo na pong walang alam sa batas at walang alam sa proseso. Okay po? Tsaka nakakapagtaka, meron daw pala silang in-house legal attorney. So dito po sa ating video, aalamin po natin kung may mga katotohanan po ba yung mga pinapadalang mensahe nito sa inyo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pangutang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan o mensahe. Pero bago ho yan, papasalamat po ako muna kay Ate Red sa pagbibigay niya po ng panahon para po kami makapag-usap kahit sa panandaliang oras lamang po kasi nandito sila sa Metro Manila, maigsi lang yung oras nila, pero pinagbigyan pa rin po ako na makausap siya at kahit papaano nakapagkwentuhan kami at napaka-intelihente yung tao talagang may sense siyang kausap paki-suportahan niyo rin po yung kanyang channel napakaganda po nung kanyang mga content kasi siya mismo sinusubukan niya yung mga hihiraman para at least mai-share sa inyo kung ano yung tawag dito yung mga ginagawa ng mga hinihiraman nila. Yan ho ang kagandahan kay Ate Red, kay Janitor, kay Pat Quinto, tsaka kay Mami Yam. Talagang ho sila sinusubukan nila. Sila na ho yung guinea pig. Okay, tapos sasabihin sa inyo kung nangaharas ba yan, mataas ba interest, whatever. So, pakisuportahan po yung kanilang mga channel. Okay, balikan po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi po, makakatanggap daw po kayo ng demand letter coming from yung in-house legal attorney po nila. Okay, dun po muna tayo. So, ako may question dun kasi kung meron talaga silang in-house legal lawyer, bakit ganyan yung klase ng mga mensaheng pinapadala? Di po ba? Dapat yan, maayos, formal. Di po ba? Kasi hindi ho ganyan ng tamang mga pagmemensahe. Di po ba? Kasi nangyayari, parang personalize. Nape-personalize yung message nila Parang pang isang tao, naggalit na galit yung ahente doon sa tao, tapos yun yung pinapadalang mensahe. Masyadong personalized yung hindi siya kumbaga generic na in a way na for example, a day before the due date, 'di ba? O di mo lang doon for example, good afternoon, sir. Yung pangalan, 'di ba? Or ma'am, sir, tomorrow is your due date, please confirm payment, blah blah blah, whatever. And then that's it. 'Di ba? Generic lang. Ang nangyayari kasi dito sa mga buko katabusadong online lending apps, nagiging personal. Talagang siya, kumbaga naka-attention siya dun sa tao na yun. 'Di ba? Which is hindi tama Di po ba? Hindi siya dapat naka-personalize, kaya nangyayari is gigil na gigil yung yung ahente. Di ba? Hindi tama yung ganitong klase ng mensahe. Dapat to kino-correct kung meron man silang legal lawyer kung meron silang in-house na sinasabi nila, but I doubt na meron kasi kung meron yan, dapat na-correct sila. Di po ba? Tapos tuloy po natin. Sabi nga tomorrow, kahapon ho ito, ngayon ko lang ho nabasa.
tomorrow, August 30, to settle your account with us in the small claims court. Okay, ito pa. Kaya ako sinasabi na hindi ako naniniwala na meron silang in-house lawyer kasi magpapadala ng demand letter para pag-usapan sa small claims court. Parang mali yata. 'Di ba? Kasi tama naman, lahat naman po ng pautangan, mapa traditional 'yan o mapa online, may karapatan po 'yan magpadala po ng demand letter. Pero dapat 'yan nagawa muna yung lahat or na-exhaust nila yung kanilang effort, lahat ng effort sa paniningil ng tama, ha. Yung tama akong paniningil, ha. Wala yung harassment. Okay. O sige, let's give them the benefit of the doubt kasi sabi nga nila dito, lagi daw silang tumatawag at nagte-text. Mamaya ho sasagutin natin 'yon. Okay. Ito ho, may demand letter kasi pag pinadalan mo kayo ng demand letter, they will give you a certain number of amount of days para ma-settle yung inyong nahiram. Bakit di diretso kagad sa small claims? Kasi tingnan niyo ho, papasahin ko sa inyo, good day, you will receive demand letter from our in-house legal attorney tomorrow, August 30, 2025 to settle your account with us in the small claims court in your municipality. So parang, ang intindi ko ho, yung demand letter ho, papadala para ma-settle sa small claims. Diba? Mali. Kasi pag pinadala ka ng small claims, it's either tumalima ka o hindi. Diba? Pero ako, suggestion ko, pag binigyan kayo ng demand letter, yung proper, yung tamang demand letter, kasi sila pag nagpadala ng demand letter, hindi, pananakot letter. Okay? Yung demand letter, kasi dapat yan, may letterhead. Okay? Tapos, kanino nang galing, address at saka contact details kung kanino nang galing. Sino yung padadalan, address, contact details ng padadalan. Body of letter. Pag sinabing body of letter, nandun po yung mga detalye ng utang, kailan na utang, magkano yung utang, yung interest. Tapos, sa body of letter, nakalagay din na, tawag dito, yung number of days na ibibigay sa inyo, palugit, na para bayaran nyo. Kung hindi, lalagyan po kung ano yung gagawin po nila. Pwedeng magsabi na ididemanda na kayo. Okay lang naman yun, wala namang problema. Pero kailangan gawin nila yon. Kung magagawa nila dito sa mga bugok at abusadong online lending apps. Tapos yan, dapat sa babaho, may pirma ng abogado dapat yan. Sinasabi nga nilang in-house legal lawyer nila. Dapat ganun ho yung demand letter. Okay? Ang nangyayari ho kasi, ang pinapadala nila, pananakot letter. Bakit pananakot letter? Kung ano-anong batas po nakalagay dun. Tapos kung ano-anong panakot ang nakalagay, talaga papanervisin lang kayo. Okay? Ulitin ko, wala naman ng problema magpadala ng demand letter Pero yung demand letter, may number of days yun para ayusin nyo. So, nasa sa inyo po yan kung tatalima kayo sa demand letter or hindi. Pero I suggest tumalima kayo kung yung demand letter po is tama or proper. Okay po? Ngayon, bakit nila sinasabi na yung demand letter para magiging daan para dun sa small claims sa pagsisingil sa small claims court? Hindi ho. Kasi pag hindi kayo tumalima doon sa demand letter, let's say nagbigay sila 7 days at hindi kayo tumalima sa 7 days. Now, that's the time na sila po kukumpletuhin yung documentary requirements nila. Yung kontrata, yung pagpapatunay na kayo may utang. Kasama po yung demand letter na yon. Okay, now that's the time pagka final po nila sa small claims court, yun naman may proseso po yan, padadala naman kayo ng imbitasyon. Okay, ngayon kayo kailangan yung tumalima naman doon sa imbitasyon. Okay? So ibig sabihin po, yung demand letter hindi po yun yung kumbaga magiging nyo sa small claims, hindi po. Requirement po yun para sila ay makapagsampa ng kaso sa small claims court. Okay po, yun po ang paglilinaw. Kaya maliwanag po na wala silang alam sa proseso. Tapos ito pa. We keep calling and texting you to talk about your overdue account. But you keep ignoring us. Okay, doon muna tayo. Tama naman, message sila na message, tawag ng tawag. Pero hindi para po mag-usap tungkol dun sa overdue account nyo. Diba? Tumatawag sila para takutin kayo. I-message kayo para takutin kayo. Ito lang ho, isang pang pananakot na to, panghaharas. Bakit? Kasi,
Sinasabi nila na ididemanda kayo o magbibigay sila ng demand letter, magsusmall claim sila. Tapos sa huli, ano sinabi? We want to make sure that you're aware just to hold your account. Tapos magbayad na rin kayo. Di ba? Saka hindi naman na dapat sinasabi pa na magpa-file kayo ng magpa-file sila ng small claims case sa small claims court. Di ba? They can do that. No, as long as na nagawa nila yung tama. 'Di ba? And ito po, ulitin ko. Wala hong bugok at abusadong online lending apps ang magsasampa ng demanda sa inyo. Kasi mababaligtad po 'yan. Alam nila sa sarili nila 'yan. 'Di ba? Alam nila na mataas ang interest na na ipinatong nila. Alam nila na malaki kinalta sa inyo. 'Di po ba? Alam nila na nagnakaw sila ng detalye. Alam po nila na nangharas sila. Alam din nila, hindi nila sinunod yung The Truth in Lending Act, tsaka yung tawag dito, yung tamang pag-a-advertise. Hindi po ba? So, napakarami po ng batas at memorandum ang hindi nila sinunod. So, anong gagawin nila sa korte? Di ba? Parang kumuha sila ng kaso, pinalo sa ulo nila, di ba? Hindi ko nila gagawin yan. Pero I'm not saying this na huwag niyong bayaran yung nahiram po ninyo. Okay? Kaya ko sinasabi to para maibsan po yung inyong nararamdaman na anxiety at depression na hindi ko nila gagawin yun. So ngayon kayo po pagtuunan po ninyo ng pansin or ng atensyon is yung inyong pong pamilya, inyong hanap buhay. Ibalik nyo po sa dati yung sigla ng inyong buhay. Huwag kayong magkaroon ng nervyos o anuman. Yun po ang intention ko. Hindi ko po intention na sabihin sa inyo to para wag nyo nang bayaran. Hindi ho. Alalahanin nyo ho, maniningil ho ako. Masakit on my part. No, ang hindi makasingil. Kasi hanap buhay ko yan eh. Sana po naliliwanagan nyo po yung aking pakay. Kasi marami ho akong nare-receive na mensahe na na tama yan, wag nyo nang bayaran. Hindi ko ho intensyon na wag nyo bayaran. Ang intensyon ko po, kaya sinasabi ko itong mga to is para at least malaman nyo na okay, ganun pala yun. Di pala dapat ako nervyusin. Diba? Pagtuunan ko na lang ng pansin yung pamilya ko tsaka yung aking trabaho. Diba? Ganun naman po talaga dapat eh. Bigyan nyo ng atensyon yung pamilya nyo. Balik nyo yung sigla nyo. O tapos, yung hanap buhay nyo kasi pagka kayo na-depress, hindi naman kayo makakapaghanap buhay ng maayos. Itong mga bugo katabusado online lending apps na to, hindi maintindihan yun. Paano makakapagbayad yung kliyente nyo kung nadidepress na? Di po ba? So, dun po sa nagpadala ng mensahe na to, huwag yung paniwalaan yan. Kasi, taktika nila yan. Para kayo nervyusin, di ba? Mag-alala kayo, no? Ito na lang ho, ha? Pagtuunan nyo ng pansin yung inyong hanap buhay. So, syempre, pag maganda ho ang nyo, di ba? Continuous ang sahod nyo. Not only that, baka ma-promote pa kayo, di ba? So, ngayon, makakapag-ipon kayo ng maayos. Unti-unti nyo po ipag-ipon, pag nabuo nyo siya, tsaka nyo po siya bayaran ng buo. Okay, kung kaya nyo ng mas mabilis na sa agarang panahon na makapag-ipon at na mabayaran sila, mas maganda ho. Sundin nyo na lamang po yung nasa ceiling on interest rate po natin. Yung 15% po yung total pagka po ang nahiram nyo is 10,000, pababa at ang termino hindi po lalagpas sa 4 na buwan. 15%, 15% lamang po yan per month. At karagdagang 5% po pagka lumagpas po kayo ng 1 buwan. Yun na lamang po, no, yung inyong gawin. Ngayon, tsaka sabihin na naman, ulitin ko ho, ha. Kasi sila per day, di 15% divided by 30, papatak po yan 0.5% per day. Okay, per day na natin, ha. Kasi marami yung na sila per day. Pwede naman per day yan. Pwede naman i-prorate to yan, wala naman yung problema dun eh. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.